Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax, it's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila, number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos tiyak mong malalaman. Mula sa mga pastor na nagpapugian, Pastor Sunny na pwede mong lapitan, Pastor James na talagang maaasahan, Pastor Franz, Pastor Levi at Pastor Norman. 3 brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lolo Sweetie na laging pwede. Isa man na atawa niyang nakaka-energy. Meron pa, Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-alright. Lahat yan, dito lamang matatagpuan. Kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Thank you so much.
Araw-araw magpupuri. Diba? Talaga naman dapat everyday tayo magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Good morning Metro Manila. Ito po ang iRadio. Araw po ng Sabado, October 9. Bali, Sunday naman dyan sa inyo at isang, ano bang tawag natin ngayon, panahon natin ngayon. Maaraw na makulimlim, na malamig ang simoy ng hangin. Ibig sabihin, malapit na ang Pasko. Ayan. At sa mga taga Los Angeles naman, magandang hapon na rin o gabi na rin siguro kung tatawagin nila dyan. At welcome po sa iRadio. Bago tayo mag-umpisa, nais natin batiin mo natin mga viewers. Sasamahan tayo dito sa ating Bible study for today. We have Eka Andes Velasco, Lorna Alejandro, and we have Sister Nelda, and also, si Bunsoy nandiyan. Hello, Bunsoy. Good morning. Diyan pa rin yung Bunsoy. Lala Carmina. Hello, Lala. Sino ba ba? Kiri-Kiray ang ating sponsor. Magbibigay pa rin daw po siya next week ng ayuda. Ayan. Tina Tavernilla. Hello, Tina. Woo. And of course, Michelle Medina. Hello, Michelle. Magandang umaga dyan sa inyo. At sino ba ba? Imar Rodales. Oh, bago ito. Good morning, Imar Rodales. Taga saan ka, no? And siyempre, Glenda May. Ang Glenda mo. And thank you to Mark Al Cristobal. Ika Cristobal, talagang buong pamilya nandito na. Ayan. Si Lola City po ninyo pag Sabado, gusto daw po ng break time niya. Kaya tuwing Sabado, paminsan-minsan na lang natin siguro siya masasama sa Bible study kasi ito lang po yung time niya ng paglilinis ng bahay, yung kusina, yung paglalaban niya, yung kanyang assignment, Kasi Monday to Friday po pumapasok na rin po siya sa trabaho. So, yung kanyang household activities ay hindi niya na magawa. So, tuwing Saturday na lang niya ginagawa. Kaso meron tayong Bible study. So, sabi niya, okay, minsan meron daw siyang chance na makasali o makasama dito and sasamahan niya tayo. Ayan. And today, Sabado, of course, Bible study tayo ngayon. Kasama natin si Pastor James. And let's hope kung nandiyan siya ngayon. Hopefully, and hindi na naman ako nakaprepare. Hindi na naman ako paghanda. Kagabi kasi, after ng iRadio, nagmadali na kaming umalis at gutom na po kami. So kumain, kasi anniversary naman namin. Siyempre. So nag-treat namin yung sarili namin. Kumain kami sa Noy Pits. Ayan, nagkita kami ni Doc SP. So, ayan, nanood kami ng mga banda doon. Ano ba sinibog natin kagabi? Lomi at saka barbecue. Yun lang. Hindi kasi namin kayang ubusin yung maraming ulam kaya yun na lang kinain namin kagabi. So, yan. And then dumating si Doc SP at saka nagdagdag na lang siya nung kare-kare din pala. May kare-kare din pala. Parang hindi ata bagay kare-kare at saka lomi at saka barbecue. Parang hindi ata match yun. But anyway, inabot kami na hanggang siguro madaling araw. Galing kasi nung banda kagabi. And para ko nakikita si pinagsamang Rejoice and sino ba itong babaeng to? Ang husay talaga. Yung mga birit niya, kung makaporma siya parang Doc SP ang itsura, pero boses talaga. Wow, parang malupit. Babae ang boses pero katawang alam niyo na ibig sabihin. Para bago lahat tawagan natin si Doc si Brother James, Pastor James. Andiyan na kaya siya? Hello, Pastor James. Ready ka na ba? Usually, itong problema natin pag tinatawagan natin si Pastor James, Sister Melda, ready na ba siya? Mukhang ngayon pa lang ata nagse-set up. Wala pa ata. Ayun, pumasok din. Ayan.
Hello, good morning. No, good morning. Good afternoon. And good afternoon. Hello, Jeremiah. What's wrong with me? How are you? How are you today? Yeah, I got scared when you called me earlier today. Why? Cause the thing where it says iRadio LA is calling you. Oh, what? Is we supposed to start at 5, right? I know. What time is it? It's 5:14 already. See? So I'm on the right time. Why? Is it hot over there? No, I just got scared. Oh, don't Got worry. anxious, I mean. Ah, all right, all right. Happy anniversary last night. I hope you Oh, guys. thank you, thank you. Anniversary Yeah, it was. with your lovely wife there. She's tired. She passed out. So Oh no. yeah, Tomorrow she's gonna sing on stage there. Yeah, for weekend. right, for sure. We'll be there tomorrow. All right. Okay, what do we have for today, Okay, I Jeremiah? think start first is already 5:15. Our iRadio verse for today tonight will hold on a second, Father. Revelation chapter 1 verses 19 and 20. It says, okay, it is right therefore the things we have seen and the things now and will take place later. As for the mystery of the 7 stars which you saw in my right hand, and the 7 golden lampstands, the 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands of the 7 churches. May the good Lord bless the reading of His word. Now let me introduce Pastor James. All right, thank you, Jeremiah. Yes. And hello to everybody, the iRadio viewers out there who are watching online. Yeah. Everybody's doing that. And happy Sunday morning to everyone. Happy Sunday sa Pilipinas. All right, thank you, Jeremiah. And let's welcome Pastor James Valdez. Bago yan. Nga. Ano yan? Kung nung Thursday nakita nyo nakasuot no, dahil maalis yung group nyo, maalis nyo. Eh ngayon, Para kang binunutan ng ngipin na. instant gupit. Ayun naman. Nagpagupit na yung itsura na yan, ha? Dito, nilalait ako. Oo nga, no. Bagong tasa, no? Oo. Bagong tasa. Ayan. Sino yung gumapit sa'yo, Pastor? Magandang, of course, no other than my beloved wife. Ay, yung pala naman ang tumira. Kaya naman pala. Binayaran niya pa ako. Ganon. Sabi ko, walang problema. Walang problema. Oh, Gusto ng bagay, papayag na tayo, di ba? Wala nang salita pa. Oo. May kasama kong basa yun. Oo. Ayos naman. Tingnan ko sa kabila, Pastor. Pantay ba? Sa kanan. Yan. Yan. Pantay naman. Usually yun ang problema, yung patilya eh. Mas mahaba doon sa ibaba, sa kabila kaysa sa kabila. May tape measure siya eh. Ah, ganon? Oo, kaya nag-aral to eh. Ah, ganon? Talaga? Oo. May tape measure yun. Kaya nga ako 3 oras eh. Oo, naku. Si Karim pag kaya nang magugupit sa akin, tatakbo na ako kahit anong mangyari. Naku. Kung ikaw babayaran, kahit na ako. pa. Guluhin niya na ang buhay ko, wag lang yung buhok ko. Ano ba? May buhok pa babayaran? Ay, sorry. Nauubos na nga. Ubus na ba? Oo. Well, kumusta na po kayo dyan? Ayos lang. How's the weather down there? Pastor, happy Pastors, ano ba ito? Month. Ayan. Thank you very much sa mga, how we call this, mga greetings ninyo.
nakakabusog ng puso. Appreciation month natin pala. Oo. Nakita nyo ba yung Yan, trabaho nila kagabi? Yung ginawa, pinagpuyatan nila yon. Wala akong nakita kundi pogi eh. Ganun na. Pogi. Mas pogi. Really pogi. Lupit ng mga picture mo doon, Pastor, ha? Yung mga 1946 pa ata, yung mga picture. I don't deserve, I don't deserve, pero maraming salamat. Hindi. Lahat naman deserve no, mga pastor, dahil yung prayer pa lang, tsaka yung mga teaching, katulad ng ginagawa mo, at tsaka yung pagbibigay ng mensahe tuwing gabi, Thursday. You deserve to be appreciated, diba? Lahat naman At saka sabi ko nga sa kanila, hindi lang pastor ang dapat nagpe-pray sa atin. Pagdarasal din natin yung mga pastor, dahil sila rin katulad din natin na pinanghihinaan ng kalooban, napapagod, nagkakaroon din ng pagwa-worry. So they also need prayers, So yung sa baga, kung sila yung sundalo, sila yung nasa harapan nyo eh. Frontliner. Sila yung unang tinatamaan. Kasi kung alam nyo yung larong chess, kung pinabagsak nyo yung king, wala na. Mate na. Tapos na ang laban. So, yung unang kalaban ang tinatamaan ng kalaban is yung leader. So, the responsibility is so great and big na kailangan sa tulong ng mga iglesia, ay sinusukuban nila rin yung pastor nila or whoever leader is. Okay. I know all leaders are not perfect. Yun ang maganda sa isang leader. Kapag perfect na yung leader, matakot na kayo. Yes. Kasi kayo hindi perfect eh. Kasi kapag perfect na yung leader nyo, matakot na kayo doon. Kaya maganda nga na we accept that we are not all perfect kasi yung imperfections are good. To see our differences and looking at those differences, malalaman mo kung paano mo ngayon iayos sa kabutihan ng lahat ng tao. Correct. Kaya kung pangit ka, iayusin mo, di ba? Kaya lang make-up. Ganun naman, kaya gumanda eh. Kaya gumanda. Kung pangit, pagandahin. Hindi yung lalong papangitin. Pangit na nga, pinapangit pa. Masarap na, hindi na mahirap yun. I hope. Kung pogi, manatili ka ng pogi. Steady na lang ako. Huwag nang dagdagan, Huwag lang dagdagan, baka masobra eh. Ginawa mo pong, kaya doon nagkakatalo eh. Ginawa mong pogi na nga, mas pogi, pinaka-pogi. Wala, nagtatalo yung tatlo. Kung sinong pogi, pareho naman pogi. Diba? Nasabi naman ni Rejoice yung mga kanta niya na doon sa ating station ID, di ba? Mga pastor na nagpopogian. Ibig sabihin mga pogi, mga pastor dito sa iRadio. Ang ibig sabihin, nagpapogian, ibig sabihin, pangit sila eh. Di ba? Pangit, nagpapogian, ibig sabihin, kaya nga nagpapapogi, kasi bakit eh. That is the meaning behind the word. Di ba? Pag sinabi ko siya, ang pogi, pangit. Dati pangit yan eh. Ay, nako. Hindi mo mapipitas ang tao kapag maganda na kasi. Ay, diba? siyempre. Pag pogi naman to. Kasi dating pangit na yan eh. Kaso pag pogi nga, basta kinikilig eh. Pagka jonget, sabi, ayoko niya. Ayaw nilang tingnan. Kikita mo to So, kaya pangit yung inasawa ko eh. Kung naman, grabe ka naman, kaganyan. Naku, patay ka. Baka may lumipad na dyan. Nakasirola. Ay, naku. Kagabi, galing kami dyan sa Noy Pitch. Nag-dinner kami. Di kumakain kami ni Karim at saka ni Doc SP. Nando kami mismo sa bar kasi punuan na yung sa mga table eh. Doon kami sa bar kami kumakain. Yung waitress kami pinapansin nung kami lang tatlo.
magkatabi kami ni Doc SP, tapos si Karim na doon sa pangatlong upuan. Nung may mga dumating na mga pogi, mga banda, mga banda yun eh. Aba, hindi na kami pinagpapansin. Sa mga talaga. Nakita nyo ngayon ang diferensya. Yan ang sinasabi ko. Sinasabi ko eh. Huwag natin. Kasi kung nakatapat tayo ng iba, doon tayo masisira eh. Nung kami lang dalawa lang kaming gwapo doon eh. Pero nung may dumagdag na mas gwapo, wala na. Tabi na kami. Hindi na kami pinansin. Abay, kahit na umu-order kami ng mangga, yung manggang hilaw, tsaka may bagoong. Itong Esperanza, ewan ko kung anong na parang atang nananaginip ata, gusto ng maasim kagabi eh. Tapos hindi kami pinapansin ng waitress. Ilang ulit na namin sinabi. Kasasabi ko. Alam lang namin nandun kayo sa Noipis. Malapit na kami ni Mang Celso dyan eh. Ganon? Aba, next time. Makasama kami kagabi Mang Celso eh. Kaso pinataboy kami, kaya umuwi na kami. Ganon? Sabi na umuwi na kayo dahil baka umulan pa kayo, magkasakit pa kayo. Dami sinabi sa umuwi na kami. Ay, nako. Bueno, Pastor, umpisa na natin ang ating lesson for today, ang ating Bible study. Ang lesson natin ngayon is regarding the 7 churches in Asia. Okay. Teka, by the way, Pastor, may hinanda kang 5 question. Oo. Ayun. Hindi ko pa text sa'yo. Ay, nakalimutan ko i-text sa'yo. Okay. 7 churches. The 7 churches of Asia, in Asia. In the book of Revelations chapter 1, Revelations chapter 2 and 3, makikita natin doon yung the 7 churches of Asia that was revealed by the Lord Jesus Christ to the Apostle John. When Apostle John was confined to yung pinadala siya sa isang island dahil sa kanyang punishment. Nandun siya, nakakita siya ng vision. He had a vision of the Lord Jesus Christ, and Jesus Christ revealed to him ano ang mangyayari sa future. Kaya tinawag to Revelations. When it talks about Revelations, reveal ng Panginoon. He's telling what is going to happen in the future. In the future. Kapag binasa natin ang book of Revelations, though it's full of mysteries, sabi nga nun, Christ revealed these things for us to know what's going to happen in the future. Okay? It might have been written in a way na hindi natin maintindihan, but by the wisdom and power of the Holy Spirit, it gives us meaning to what's going to happen in our life sa future. Though itong mga nangyari tawag ito sa panahon ni John, maaaring hindi pa nangyari at mangyayari sa ating future ngayon. Though some of it are already happening. Okay? Like what? When the Apostle Paul said there were antichrists now who has come up, no? So ibig sabihin, nung unang panahon pa, marami ng antikristo. So that was the Revelations na gano'n. And Revelations comes in stages. And in its book of Revelations, it comes also in stages at panahon. Ibig sabihin, in sequence or in time. Na sa ating pagbabasa, kung paano natin to, sabi niya, kung mayroon tayong oras, ayusin natin, makikita natin kung paano in-script ng Panginoon ang book of Revelations. Pero, as far as I know, no, kung anong sinabi ng Panginoon doon, yun. No, mahirap kasi yung ganito ganyan, pero as far as pag-usapan natin, ganito muna. Pero on the chapter 2, it's a very different way of Christ revealing things in the future. No? It talks about the church. It talks of yung iglesia natin. It talks about ano yung klaseng church ka. Okay? I'm not talking about yung names of churches. It doesn't name what kind of church. Hindi sinasabing the Church of Mormon, the Church of the Catholic, or hindi sinasabing gabi nun. Ito sinasabi yung church lang sa city, isang city. And there are 7 churches in Asia na pag-aralan natin. Gusto kong makita nyo sa pag-aralan natin ito, it talks about the character. Okay, the character of the church.
Okay, hindi yung building, pero yung tao. It talks about the character of the leader. It talks about the character of its congregation. So makikita natin kung paano klaseng church ito. And there are 7 churches to. Unang-una, of course, bago tayo mag-umpisa, mag-umpisa na tayo po ay manalangin. Okay? Hingin natin ang patnubay at gabay ng Panginoong Diyos. Ama, muli kaming lumalapit sa iyo sa oras na to. Sa ganun nga magbigay ng pag-aaral na naman po tungkol po sa 7 iglesia na ipinahayag niyo po sa iyong aklat sa Book of Revelation. Sana po makita po namin ang kahulugan ng aming pag-aaral ngayon. At sana po ay ihandaan niyo rin po ang aming mga puso, ang aming mga tenga upang sa ganun nga ay makita po namin ang mga kahulugan nito. At po tinalangin namin sa matamis na pangalan ni Kristo. Amen. Pero naman, give me 1 minute, Sige lang, Pastor. Saan pupunta yan? Teka muna daw. Ayan. Oo. Kaya yung ating mga viewer ngayon, mag-take notes po kayo. At yung itatanong ni Pastor James, bibigyan ko na kayo ng clue. I think 3 weeks yung nakarang last 3 linggo na yon yung tungkol sa Antichrist. Yung Mark of the Beast. Basta yung tatlong topic na yun na linggo na diniscuss ni Pastor James. So reviewin niyo na yun ngayon, at mamaya magtatanong po tayo. Bubuno tayo ng 5 contestants. Okay. Gusto mo sabihin ko na yung unang question ngayon. Ay, wag mo na. Hayaan mo na yung on the spot tayo mamaya. Ayan. Mahuli din ka isang buhok. Okay. Pastor, kinakabahan ako. Okay. Hindi kasi bukas ako yung magsasalita bukas. Ganun ba? Oo, nga pala. Nabasa ko yung yung outline. So, tingnan natin dito po napakita ko sa inyo yung slide. No? Ano ba ito? So, there we go. At share natin to. Okay. So ito po yung ito kailangan malaman natin sa pag-aaral ng 7 iglesia. Sa Book of Revelation, sinabi po sa chapter 1 verse 19 to 20. Therefore, sabi nga niya ng Panginoong Kristo, write these things which you have seen. Sinabi ng Panginoong Kristo kay John, isulat mo to kung nakikita mo. Wow, parang nanonood ng sine si Apostle John. And things which are. Okay? Ibig sabihin, which things which are and the things which will take place after these things. So, ibig sabihin ito, itong mga napapanood ni Apostle John na pinakita ng Panginoong Kristo ay magaganap. Verse 20, as for the mystery of the 7 stars, okay, which you saw in my right hand. Kasi nakita ng Panginoon ni John, mayroong 7 stars na hawak ng Panginoong Kristo. And the 7 golden lampstands at 7 golden lampstands. Ang ibig sabihin nito, para makita natin, the 7 stars are the angels of the 7 churches. May anghel ang 7 churches. Pag-usapan natin mamaya. And the 7 lampstands are the 7 churches. Okay, yung lampstands ay yung churches, yung stars are yung angels. Okay, so kung isipin natin to, yung iglesia may anghel. Okay, pero kung talagang iisipin natin to sa ating pagbubulay-bulay, the 7 stars there are the leaders or pastors or priests of the churches. Okay. And the 7 lampstands are yung mga pangalan ng mga churches. May pangalan ng churches na sinabi ng Panginoon . So, dito, though walang pangalang sinabing dito CCN or whatever church is that, the character of such churches na pinapakita dito, na sinasabi dito, ay maaari ding maging kagaya ng ating church o kagaya ng ating character.
personal, at the same time, congregational. So, ano makikita natin dito? Unang-una is ano bang character ng Panginoon Kristo? Sino si Panginoon, who is Jesus Christ at that time? At that moment na nakita ni John as revelation. Pinakita dito that he is the one who holds the 7 stars in his right hand, the one who walks among several lampstands. Ibig sabihin ito, siya ang may hawak ng iglesia nito. So, ang head ng mga iglesia nito is no other than the Lord Jesus Christ. Okay? He's the head of the church. Tapos ito, he declares absolute knowledge of their situation. Alam ng Panginoong Jesucristo, his knowledge about the situation, what's going on the church, alam niya. Okay? The Lord of the church has the knowledge of their activities and reflects absolute clearness of mental vision, which photographs of all facts of life as they take place. So nakikita ng Panginoon ang bawat iglesia, ang mga galaw ng bawat tao. Mayroon siyang mental photograph, mental vision. Kaya nasasabi niya ito kay Apostle John. John, ito ang mga ginagawa ng iglesyang ito. So kung sa pag-aaralan natin ito, ay kung makikita nyo na ganun ba ako, then ikaw ngayon. Ito yung sinasabing tunutukan ng Panginoon Diyos. Okay. Unang-una, ito pa, He knows everything. Christ knows everything. No doubt about that. We cannot argue about that. He knows everything, including good and the bad. Di ba? Okay. Ito yung hold on, let me just ito yung 7 churches na tinutukoy sa Bible. The Church of Ephesus, the Church of Smyrna, the Church of Pergamum, the Church of Thyatira, the Church of Sardis, the Church of Philadelphia, and Church of Laodicea. Unang-una, ngayong araw na to, ang pag-aaral natin is only the Church of Ephesus. Kasi mahabang talakayin to mga to. Ito pa lang marami ka na mapag-usapan dito, the Church of Ephesus. Okay? So ito yung una nating pag-aralan. Pero makita nyo, 7 church yan. May mapa po ako dito, no? Yan po, makikita natin dito. Makikita nyo ba yung kanito? There is the Church of Ephesus, yan, no? The Church of Ephesus, the Church of Smyrna, the Church of Pergamum, the Church of Thyatira, the Church of Sardis, Laodicea, and Philadelphia. So makakalapit lang yan. No, it's in the nandito po yung Jerusalem dito sa baba, papakita yan. This is a part of Turkey. A part of Turkey yan. So makikita natin na dito siya ito yun, this area, ito yun, no? So, nakikita yung circle na yan, that is where it is. Dito po yung Cairo, Saudi Arabia, Jerusalem, ito yung Jerusalem, and the Philippines, wala po, di natin makikita dito, no? Pero pakita ko sa inyo to, dito. Yan, kita nyo na. This is where the 7 churches is ditong lugar na to. This is what we call Asia, part of Minor Asia. This is a part of, dito pa rin sinasabi, part of Minor Asia. Ay, ito pala yun, Turkey, yun pala. Yun. This is where the 7 churches are located during that time. And this is called the Minor Asia. Ngayon, sa Bible, walang binabanggit na Southeast Asia, where the Philippines is, na sinasabi dito raw ang magiging bagong Jerusalem, which I don't know. This is called Southeast Asia. Though we are part of Asia, it is the Southeast Asia. And the Bible just talks about Asia, per se. But ang pag tinutukoy ng Asia, itong parte na to, because this is where everything started. No? In the book of side-track tayo contest, in the book of kay Solomon, binabanggit kasi ang the land of Tyre na kung saan galing ang kanyang mga kayamanan. At ang mga historians tell that this area natin ito, which is the Philippines included, saan galing ang mga mostly golds na napunta po sa Jerusalem, na galing sa papunta kay Solomon. Yun ang sinasabi sa history. Now, you could add one together
Now, bakit napakayaman ang Pilipinas at ang Asia? At kung alam nyo kung sino pinakamayaman dito noon, no? At sino may hawak ng mga golds. So, I hope that makes sense as part of it, no? Na kasi sinasabi lang na ang Philippines is a part of sa history ng Old Testament, which again I don't know. No, I don't know. Pero hindi kasi sinasabi. Pero that's only sidetrack comment ko lang 'yon. Sidetrack comment. But anyhow, dito natin makikita po yung 7 churches of Asia. No. I hope it's clear that everybody naintindihan natin lahat 'yon. No. So those are the 7 churches. Let me write them to you. Baka tanungin kayo ni Brother Ramon. Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. So yung 7 church lang ngayon. So these are the cities or places in Asia na churches na binanggit ng Panginoon. So it was never mentioned na the church of this and that ay dahil ito yung pinaka-church ng Diyos. Hindi. Wala siyang sinasabing gano'n, no? It's not the church, iba. But itong pag-aaral natin, it tells us about yung the character of the Lord Jesus, the character of the church and the leaders. So unang-una, ang pag-aaral natin po ay the book of the church of Ephesus. Okay? Pastor, para sa kalaman ng lahat, ang gumawa ang may sulat ng Revelation ay si John. John. Pero dalawang John ang sa Biblia, yung si John the Baptist tsaka itong si John na ano ba ito? John the Apostle. Oh, the Apostle. So John the Apostle. Kasi namatay na si John the Baptist noon eh. Oh, pinugutan na ng ulo siya noon eh. Pinugutan na ng ulo yan, So makikita natin dito the first church, the Church of the Loveless. Ito ang title ng the first church. The Church of Ephesus, ang title niya is the Loveless Orthodox. Ano pang ibig sabihin niyan? I guess alam niyo ibig sabihin ng loveless, yung orthodox is yung Orthodox. Yung nakalimutan ko tuloy. Yung blah blah blah. Alam niyo na. Tingnan sa akin, Orthodox is yung parang pinaka nawala sa isip ko yun Orthodox means yung lagi nilang ginagawa. It's ano ba English nun? English pala yun, no? Orthodox, parang pinaka-doktrina nila, yung laging, yun ang pinaka ginagawa nila, no? Normal, parang yun ang tinatawag na normal na ginagawa nila. Orthodox. Kahulugan daw, Pastor. Okay. Pero loveless. Loveless, kaya loveless. So, tingnan natin ano ang makikita natin ang Ephesus. No? In the church of Ephesus or in the city of Ephesus, ito makikita natin. He was the capital of the province of Asia. Asia, capital province of Asia. Dahil doon ang komersyo. The center, it is a commercial center and warehouse that lined the banks of the K-Star River. Okay. It was also a principal, it was on a principal east-west road, sentro ng daanan ng lahat ng mga komersyo, no? Lahat ng mga daanan. Pat-Ionian games were held there on the month of May. Anong games ang nangyayari dito sa ating mundo ngayon that is held during summer? Tama, correct kayo doon. Olympic Games. Sino nakasagot doon? 5 points. Okay. Pat-Ionian was started there and parang pinaka-Olympic. Olympic nila doon. Olympic. So, nakikita natin dito that it was there that the Olympics came from. No? Nag-start doon. Now, makikita rin natin dito, sa lugar na yun, sa Ephesus,
It was known through the world as the home of one of the 7 wonders of the ancient world, a temple of Diana. Okay, kung kilala niyo si Diana. Diana, Wonder Woman. Di ba? Si Diana, Wonder Woman. Okay. Okay, doon makikita kasi bakit naging 7 wonders of the world because of its magnificent structure. Stood on an area 425 by 220 feet. Wow, laki nyo, no? With 126 columns. Alam niyo, lalaki. Pillars of marble, 60 feet high. These 36 of these, 36 of those columns were what? Overlaid with gold and jewels. Kita nyo kung gaano karami ng gold and jewels na ipapahid mo lang dun sa column na yun. Kaya ganun kasikat ang panahon nun. They were more, tawag nito, mayaman, pinapakita ang kayamanan nila dun. At saka, it was one of the wonders. No? So, now we go to, wala yung aking, bakit di na bumaba ito? Ano bumaba? Yeah. The Church of Ephesus, ito ngayon yung sinabi ng Panginoong Jesucristo kay John na isurat niya. No, basahin natin to. To the angel of the Church of Ephesus, right, okay. Kanina, sinabi ko na ang the angel of the church is who other than the leader of the church, the pastor of the church, or mga leaders ng mga church, okay? Sabi niya to, the one who holds the 7 stars in the right hand, the one who walks among the 7 golden lampstands says this. So, yung word na yon, the sentence na yon, it was the Lord Jesus Christ telling to John. Okay? Sabi niya dito, I know your deeds and your toil and perseverance, and that you cannot tolerate evil men, and you put to the test those who call themselves apostles, and they are not, and you found them to be false. And you have perseverance and have endured for my name's sake, and have not grown weary. But I have this against you, that you have left your first love. Therefore remember from where you have fallen, and repent and do the deeds you did at first. Or else I am coming to you and will remove your lampstand out of its place unless you repent. Yet this you do have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will grant to eat of the tree of life, which is in the paradise of God. No? So makita natin dito, ito yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa iglesyang Ephesus. Pastor, excuse me, bago kayo magpatuloy. Itong 7 churches ng Asia, tinutukoy ba rito ay simbahan ba ito? Kasi nalilito sila eh. Ano ba daw ata itong churches na binabanggit mo? Simbahan ba ito o isang syudad? Okay. Yung binanggit ko kasing mga karakter nun, simbahan doon sa syudad. Okay? Okay. Kaya tinawag na the Church of Ephesus, sa syudad ng Epeseo, sa syudad ng ng Ephesus, the city of Ephesus. Okay. Parang the Church of Ephesus, ito yung iglesia na nandun sa city ng Ephesus. Halimbawa, Quezon City ba? Maynila. Diba? The Manila Church. Yun. Ganun o kaya yung Quiapo Church, kamo na lang, di ba? Yun lang. Yan, para malinaw. Okay. Bakit ito ang tinawag, bakit ito yung binanggit ng Panginoong Diyos? Sila kasi yung mga manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Okay. So ibig sabihin yan, yung mga ibang maraming churches doon, pero hindi niya tinawag eh. Hindi niya binanggit eh. Ito lang yung binabanggit niya dahil sila yung mga manampalataya sa kanya. Okay. Kung nandun kayo sa Church of Ephesus, kung kayo po ay kabilang sa church na yon, tinatawag ng Diyos na, ito yung church na to. Okay? At ito yung sinasabi ng Panginoon Diyos sa kanila. Ito yung sinasabi sa kanila, di ba? Ito yung sinasabi niya. At sabi nga dito,
ano ang alam ng Diyos sa Church of Ephesus? Alam ng Diyos ang kanilang mga gawa. Kaya sabi nga doon, I know your deeds. O, alam ko yung gawa nyo. Alam ko yung mga pagpapagal nyo, yung paghihirap nyo. And I know your toil. O, at saka alam ko yung I know your perseverance. Diba? Sabi doon sa binasa natin kanina, I know your deeds and I know your perseverance. And sabi no, sabi, the Lord Jesus Christ knows this church because of their deeds. Okay? Alam nilang ginagawa, yung trabaho nila to. Yung mga deeds, ang kanilang mga activities. Ang perseverance nila, yung pagpupursige nila. Alam ng Diyos ang ginagawa ng bawat membro ng isang tao doon sa iglesia na yon, alam nila ang ginagawa. So kung tayo sa iglesia natin, halimbawa, alam ng Diyos yon kung tayo po ay gumagawa ng mga bagay para sa Kanya, kung tayo po ay nagtatrabaho, kung tayo po ay nagpupursigi. Those are characters na nakita ng Diyos sa iglesia na yon. No, we could relate that also to our own personal self. Kasi God is talking to the church. Christ is talking to the church. So, if we could relate to that, nakita ng Diyos ang aking ginagawa. Alam ng Diyos ang aking ginagawa. So, wala kasing nakatago sa Kanya. Walang nakatago na hindi alam ng Diyos. Sabi pa nga dito, and you put to test those who call themselves apostles. Sa panahon kasi noon, maraming pumupunta sa iglesia na pinoproclaim nila, sila po ay mga apostoles ng Diyos. Pero itong iglesia na to, they are very discerning. They're very discerning na kinikilatis nila yung mga taong nagsasabi na sila po ay mga apostol. At sabi ng Diyos, and you found them to be false. Magaling sila doon Talagang kinikilatis ng tao doon. Kaya kung mayroong sa iglesia ninyo na pinupuntahan nyo, you just don't welcome people na sinasabing, pastor ako sa ganito. Kinikilatis nyo sila, di ba? Kinikilatis nyo sila maigi na, totoo nga pastor to, totoong teacher to, totoong ganito. Kasi hindi nyo pwedeng maihabilo o ayaw nyo makasama ng mga tao na kikahabilo o gusto mong sumanib na may tawag ito yung pagpapanggap, no? Kaya nakita dito, they're very good on that. They are very keen on that. At makita natin dito na dahil doon, nabubuking yung mga tao na nagpapanggap. Nabubuking sila. And you have found them to be false. Isa pa dito na isang magandang sinabi ng Panginoon sa kanila, and you have perseverance. No? You have perseverance. Sabi nito, nagpupursigi kayo. And you have endured my namesake. Talagang hanggang kahit na yung pangalan ko, talagang tinatayuan nyo yung pangalan ko. And you have not grown weary. Hindi kayo napapagod sa paggagawa nito. Di ba napakagandang ginagawa ng mga membro ng mga Ephesians? Mga Ephesians, no? Ginagawa nila. And these are commendations of the Lord Jesus Christ. These are very good commendations of the Lord Jesus Christ. Pero there is one condemnation. Kinondema niya ang church na to. Ang sabi ng Panginoon Diyos, but I have this against you, that you have left your first love. Wow! No? Sa lahat ng mga magagandang sinabi ng Panginoon Diyos, kinondeman niya pa itong iglesia na to dahil they left their first love. Ang pinaka-importante pala is yung first love. Wala akong problema sa mga ginagawa niyo, magaganda sinabi niyo, pero but I have this against you, that you have left your first love. Wow, napakasakit na pangyayon na ibig sabihin, gumagawa ngayon sila ng mga bagay na akala nila maganda, pero walang pag-ibig. Iniwan nila ang Panginoon Diyos. Iniwan nila yung dapat na unahin nila. Kaya kung maalala nyo lagi yung verse ng Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness and everything will be added. Kung lagi natin inuuna ang Panginoon Diyos, susunod naman lahat ang mga gawain natin Gawain natin. Kaso, na-refocus. Okay? Na-refocus ang pagmamahal nila sa mga gawain. Walang problema po sa mga gawain, no? Walang problema kasi nakakatulong yan sa mga gawain. Pero kapag yung focus mo, na-refocus sa iba. Yun, sabi na
you left your first love. Masakit po yan, hindi ba? No, na kapag ganun, kung yung mga naibaling yung ating pag-ibig sa iba. Kasi, yun nga, loveless orthodox, lagi yung ginagawa to, no? Lagi nilang ginagawa yung mga dapat yung activity nila, ganyan so forth, with passion and so forth, pero nawala yung tunay na pag-ibig. Nawala, natanggal yung pag-ibig nila sa Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, no? Pero may counsel naman, may maganda sa Panginoon Diyos, there is always a counsel of Christ. Ibig sabihin nito, sinasabihan sila na, remember, tandaan mo. Remember, therefore, where you came from, where you are fallen. Kung saan ka bumagsak, tandaan mo. Tandaan mo na dito ka una sa akin. Tandaan mo na ako una. At sa ganun nga, ikaw ay humingi ng tawad. Repent. Sabi niya, repent. At sabi niya, redo. Ibig sabihin niyan, do the deeds you did at first. Unahin yung mga ginagawa niyo sa akin. No? Ako muna, bago sa lahat. No? Remember, repent, and redo. Bakit? Because ito, may compassion kasi ang Panginoong Kristo eh. Yet this you do, that you have hate the deeds of the Nicolaitans and of the Nicolaitans which I also hate. Ibig sabihin nito, dahil the people or the Ephesians hate what the Nicolaitans do, which is yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. No? Ito kasi yung mga Nicolaitans sumasanib sa mga iglesia na to na halimbawa, pwede namang gawin ito. Siguro hindi magagalit ang Diyos, pwede namang gawin natin to. Kaya yung mga gumagawa ng para sa Diyos, kuminsan nakakagawa ng mga bagay na panghintil, nakakagawa ng mga bagay na pangpagano, nahahalo yung gawain Diyos ng mga pagano, ayaw ng Diyos yon. Ayaw ng Diyos. Kaya nung sinabihan, nung unang panahon, the Old Testament, sinabi ng Panginoon Diyos na huwag kayong asawa o huwag kayong kumuha ng mga bagay na mapag-aari ng mga pagano dahil I hate those things, sabi niya. Oo. Kaya ganun ang ginagawa ng mga Nicolaitans. Pupunta sa iglesia at sinasabi na okay lang yan. Oo, wala din naman nakakasama niyan. But beware of those. Pero napakaganda sa iglesia ng Ephesus that they hate those deeds. Dapat ganun din tayo. Kasi kundi, compromiser pala ang tawag. We compromise yung gawa ng Panginoon Diyos. No? The call of Christ, ang tawag ng Diyos, sino ang may tenga? Sino ang pandinig? Who has an ear, let him hear. Kung sino ang may tenga, makinig. I guess lahat naman tayo may tenga. Di ba? Kaya let him hear what the Spirit says to the churches. Kaya kailangan din ito may bahagi. No, it's not because mahirap maintindihan ang Book of Revelations. Kailangan maintindihan ng tao ito. No? Kasi sabi, let him hear what the Spirit says to the church. Kung ano sinasabi ng salita ng Diyos sa iglesia, pakinggan ninyo. Okay? Yun ang ibig sabihin nun. Kung ano yung sinasabi ng iglesia o ano yung sinasabi ng mga mensahe ng mga pastors, mga leaders, makinig kayo. Let those who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Okay. Maliban na lang kung hindi ang salita ng Diyos ang sinasabi ng mga leaders ng church at doon kayo nakinig, chismis yun. No. Ito naman ang challenge ng Panginoon Diyos sa ating lahat. To him who overcomes, kung sino mapagkapagtagumpay ng mga bagay na to. No. Halimbawa, ano ba kailangan pagtagumpay natin? Ibaling ulit natin ang ating first love sa Panginoon Diyos. Okay. Dahil sabi, to those who overcomes, I will grant to eat the tree of life which is in the paradise of God. Ano po yung tree of life? Ito yung pagkain ito yung pagkain na alam niyo doon sa Garden of Eden. Di ba dalawang tree doon? The fruit of good and knowledge and the fruit of the tree of life. Di ba?
kung kinain ni Eva at ni Adan yung the tree of life, ibig sabihin niyan, habang buhay na walang kamatayan, pero nasa kasalanan. Okay. Nakita niyo yun? Habang buhay tayong buhay na nasa kasalanan. Yun. Buti na lang ang kinain nila is the tree of good and bad, or the tree of knowledge, no? Ang kinain nila. Kaya nga pinaalis sila sa Garden of Eden at sinara yun upang sa ganun wala na makakuha sa pagkain na yun, yung prutas na yun. Kasi kung nakain yun, yun ang mangyayari sa atin. Yun ang mangyayari sa tao. No, mangyayari sa atin. So, he will give him those who will overcome will have the tree, ikakainin niya yung frutas sa tree of life habang buhay siyang buhay sa Panginoon Diyos. Those who will overcome. Bakit? Kasi ang first love nila na nawala, binalikan nila yung first love, who is no other than the Lord Jesus Christ. Di ba ganun din tayo minsan? Mainit tayo sa Panginoon Diyos. Hot na hot tayo. Lagi nating iniisip ang Panginoon Diyos. Pagdating ng panahon, parang dumating lang ang mga activities, dumating lang ang mga gawain, natanggal na yung ating focus sa Panginoon Diyos, kundi na-focus ang atin dun sa mga gawain. Nanlalamig na. Yeah, hindi nga masama yung mga gawain. Pero yung focus natin sa Panginoon Diyos, yung first love natin nawala. And that is what the first church is, the Church of Ephesus. Ganun ang ugali nila. Ganun ang karakter nila. And hope and pray na dito tayo magtatapos dahil marami pa tayong pag-aralan kasi ito yung una-muna nating pag-aralan. No? We'll go to the next week sa book of the Church of Smyrna. Okay, so kung may mga tanong po kayo tungkol sa book the Church of Ephesus, tanongin niyo lang po kami para masagot namin. Pero huwag muna kayo magtanong dahil ako muna magtatanong. Ayan, maganda yan. No. And hope and pray na dito sa mga karakter na to ay makikita natin. No? Okay, unang tanong. Yes, ata na. Taka muna. Okay. Paano bang gagawin ko rito? Ilan ba sila nandito? Ayan. Ilan sila? Mga 20 siguro, Pastor. Mga 20. 20 divided by 5. Oh, lima lang. Ano na lang to eh. Yung paano bang gagawin natin dito? Yeah. Siguro katulad ng ginagawa ni Karim. Pag sinabing nauna, ayun, lalabas yung mga sagot nila. Ayan. 5 sagot, okay. So, bigyan natin siguro ng sige, magtanong ka na, Pastor. Okay. Unang tanong. Okay. What is the mark of the beast? What is the mark of the beast? Unang tanong yan, ha? Unang tanong, okay. Okay. What is the mark of the beast? Yan. Okay. Muna, wala pang nauna. Huwag muna kayong sasagot, ha? Okay. Kailangan ba ibigay ko lahat yung 5? Oo. Okay. Okay. Number 2 question. Question number 2. Magbigay kayo lang ng isa. Isa lang. Apat yung sagot dito, pero magbigay kayo na kahit na alin doon sa 4. No. The names of the 4 beasts. Name of the 4 beasts and what country or region they represent. In what country? Halimbawa, bigay ko ng isang answer. Lion, one of the 4 beasts is the lion, represents Babylon. Okay. Babylon. So, may 3 pa doon. Ano yung 3 na yun? Ano pangalan ng hayop na yun? What's the 4 beasts at ano ang kanyang region or country na represent? Anong bansa siya? Okay. Bansa. Okay, number 3. Number 3. Who is the accomplice of who is the accomplice of Antichrist? Ano yun? Who is the ano? Who is the accomplice, accomplice of the Antichrist? Di ba Antichrist sa pinag-aasalan natin? Nasagot ko na yan. Nabigla ako eh. Okay. Number 4. Number 4. May 5 sagot dito. Kahit isa lang.
Isa lang ibigay nyo sa akin, sa amin. List one way, what should we do during the reign of the Antichrist? What should We do, anong gagawin natin during the reign of the Antichrist? Nagbigay ako ng 5 kwan dito ng gagawin natin Magbigay ako ng example. Number 1 is discerning. Alam nyo na yun. Discerning or sensitive. Alam nyo na yung susunod nun. Sasabihin ko pa sa'yo. Ayan na. Last na ano? Last. Ito. Kung sino makakasagot to, times 2 ang kanya nun. Times 2. Times 2. What is the name of the Antichrist? May pangalan to. May pangalan ba? Meron. Tama. Okay. Tagalog. Yung sa akin, Tagalog Oo. Di bali. Ayos na yan. Ready na tayo. Alright. Sige na. Now na. Now na. Ang makakasagot po ng 5 tama ay magwawagi ng 500 pesos. Ayan. Kasi matagal-tagal tayong hindi nag-Bible study nag-quiz Kaya medyo paambo naman tayo ngayon ng konti. Ayan. Ang sagot po ninyo, sa isang pangalan ninyo, sabay, magkakasama yung sagot Huwag nyo nang pag-iwa-hiwalay. Huwag nyo, pag pinag-iwa-hiwalay nyo, mahirapan tayong hanapin yan. So, sa dami ninyo. So, pagka nag-send kayo, yung 1 to 5 question, ilagay nyo na yung 5 answer ninyo. So, 5 sagot yung inihintay natin pagka nag-send kayo. Yan, ilan balat na wala. Wala pa sumasagot? Wala pa. Comment na? Wala pa. Kasi nagsasagot sila pa isa-isa Ang ano natin, gawin nila, pagka nag-send sila, 5 sagot yung ipapadala nila. Huwag pa isa-isa kasi otherwise... Doon sa question number 2, 4 ang mamili lang sila. Kagaya na sinabi ko, bear. Bear na sabi ko, lion pala yung sinabi ko Naku, ikaw naman. Tama na Tama na. Na mali pa. Tama bear. Habang hinihintay natin to, Pastor, yung mga sagot nila, bukas dala ko yung yung roll film. Okay. Madali lang naman kasi may tabas na siya. Iaano na lang siya. Tabas na? Square ba o may konsagilid? Parang sunroof. Alam mo ba yung sunroof ng kotse? Ganun ang itsura. Yung moonroof. Gawin na kaya sunroof yung kotse mo. Tunay na sunroof. Huwag na. Bubutasin ko pa yun. Okay. Okay na. Meron na mga sagot. Wala pa. Anong tanong natin? What is the mark of the beast? Number 1 question. Number 2, isa lang isasagot nyo. Name one of the beasts. Name of the 4 beasts. Yung isang animal. Kasi 4 na beast yun. 4 na animal yun. So, anong klaseng animal yon at anong bansa ang nire-represent niya? Number 3, who is the accomplice of the Antichrist? Sino yung kasama o yung kakunaybans niya nung Antikristo? Number 4, what should we do during the reign of the Antichrist? Ano daw ang gagawin natin kapag ando dyan na ang Antikristo? And lastly, number 5, what is the name of the Antichrist? Pag nag-send po kayo, 5 sagot. Okay, huwag nyo nang isasama yung mga answer. Ayan na. Si Eka, 2 lang ang sagot. Sino pa? Kailangan 5. 5 dapat. Si Rejoice, 2. Tingnan nga natin. Meron pa lang iba sagot. Ang sagot ni Eka, 666, false prophet comes from the earth. Mali. Number 3, answer niya, Satan. Number 4, answer niya, hold on to your faith. And last is the beast.
Kay Rejoice, ang sagot niya ay 666, Dragon, which is China. Number 3, answer niya is Satan. Number 4, answer niya is focus on God's word, stay on faith. Ang number 5, answer niya is Antichrist, the beast. Sino ba? Dalawa lang Pero kung Bernadette dito eh. Oo. Si Ate Bernadette, 666, Dragon China. Wala akong binabanggit na China, ha? Wala akong binabanggit na China sa ko, sa aking mensahe. China was not even there. Bago yun, Pastor. Oo. Meron ngayon na dagdag. Oo. Huwag niyo po. Baka tayo mamakon dito. Pasensyon ka. Baka sabi, hindi ko, papareho pa naman kayo ng answer. Nagkopyahan yata kayo eh. Dragon niya. Halata mo tuloy. Sasabihin ko sana. Nahalata mo rin pala. Oo. Yung pangalan, ang gagaling nyo, may pangalan. Ilan sila? Tatlo lang ba sila? Ang nagsagot pa lang si Eka, si Rejoice. Saka si Ate Bernadette. Si Ate Bernadette. Mali rin. For good effort, ibigay mo na. Sige. Bigay mo sa tatlo na yun. Ako na balance sa tatlo na yun. Ayan. Okay. Ang sagot ko, okay, para magkatuwa tayo. Okay. Sagot ko, nakuha, sa number 1, okay, kuha nyo lahat yun, 666. Oh. Sa number 2, hindi po dragon. No. Wala po, yung dragon doon was Satan. Pero, ang 4 beasts na sinasabi dito, hindi po beast si Satan eh. He's the dragon. Okay? Yung sabi ko, lion is to the Babylon, bear is to the Medo-Persia, leopard is the Greece, and the 10-horned beast is Rome. Oh, yun dapat mo na, no? Okay? No. Ang number 3, who is the accomplice of Antichrist? Okay. Hindi si Satan ang tama kayo doon lahat, oh. Tama kayo lahat sa Antichrist, oh. So, may bonus kayo, no? Satan. Number 4 is you have discerning, you should be cautious, you should be the light of the world, let us be informed, let us be confident. Oh. Okay, ito. What is the name of the Antichrist? Okay. The name. Ito. The beast. Oh, tama. Hindi, name eh. Name. Kung sana kung okay. Sabi niya, di ko alam. Yun ang tamang pangalan niya, di ko alam. Di ko alam. Walang Pero nakakalam pangalan pa. Di ko alam. Pero, well, anyway, good effort. At least nakakuha kayo ng 3 out of 5. Oo. Ibigay mo na ako ng bahala doon, Brother Lawan, sa tatlo na yan. Tatlo. Oh, so, 1.5 lahat ibibigay ko sa'yo. Si Tina sumagot din. Ang sagot ni Tina, 666. Number 2, bear. Number 3, devil. Yung number 4 niya, let us be informed. And number 5 niya, ano to? Beat in Christ. Bigyan mo na rin siya. Sige. At least, mas mataas siya. 4 yung nakuha niya. 4 yung nakuha niya. Okay. Oo. Alam ko, may notes yan eh. Si Tina, may notes yan eh. Si Glenda naman. Okay, sige, Pastor. Thank you. Sige, very much. Have a nice day. Salamat. Kita tayo bukas, Pastor. Sige. Thank you. Okay, bye-bye. Alright, bye-bye. Ako, Pastor James po. At nagbigay po ng topic regarding with the 7 churches of Asia. And ating pong diniscussion ngayon, Ephesus. Yung isang city po yan sa Asia. Yan 7 po yan. Pero ang una mo natin binabanggit ay dinidiscuss yung the Church of Ephesus. Kung mapapansin po ninyo, yung character po, yung gawain ng mga churches na ito. Take note. Parang tayo yan yung dinidiscuss ni Pastor James na mga churches. Alin ba tayo dito sa 7 churches na ito? At aabangan po natin yan sa susunod na Sabado. Itong Ephesus na discuss na natin, ganito ba tayo? Yung narinig naman ninyo, napanood nyo kanina ko yung ano yung karakter ng Ephesus. Yung susunod na church naman at yung 6 na church, may iba-ibang karakter yon.
So, alin doon ang karakter natin? Ha? So, abangan po ninyo yan. Now, meron pang sumali si Glenda May. Sagot niya, ilan na ba ito? 1, 2, 3, 4, 4 na. Glenda May, 666, Lion, Dragon, Leopard, Egypt, Persia, patay tayo dyan. Satan, Discerning, Watch. Sige na, panalo na rin to. Sige. Glenda May, out of 3. Glenda May. So, total of 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, Eka, Rejoice, Ate Berna, Tina, and Glenda May. So, congratulations sa inyong 5. No? And sa ano po ay papadala natin yung inyong reward. So, please study, listen. You know? Mag-take notes po kayo parate dahil hindi lang po tayo natuto sa mga salita ng Panginoon. Di ba? Na-bless pa tayo. At may blessing pa. Pasensya na kayo, hindi natin nagagawa ng consistent na magbigay tayo ng test. Kasi alam po niyo minsan busy tayo at marami din tayong inahabol. Pag weekend sana makapagpahinga, makapag-relax. Pero nandito po tayo pero para sa inyo na mabigyan kayo ng impormasyon sa mga salita ng ating Panginoon. Sumayin niyo ang Bible study po ng iRadio and pag-aralan po natin yung ating karakter kung alin tayo doon sa 7 churches o iglesia ng Asia. At maraming salamat po sa inyong pagsali at pagsubaybay dito sa ating programa, sa ating iRadio Bible Study, itong weekly, no? At marami pa tayong project na plano na mangyari before the end of this year. At abangan po ninyo yan, especially by next year. Hopefully, pag-pray po natin, tulungan din nyo kami kung meron kayong mga good suggestions, mga inyong mga mungkahi, kung ano yung paano natin ma-improve, mapapaganda yung ating programa. Let us know. Isa nyo lang po kay Karim kung ano po yung maganda ninyong idea para mas mapaganda pa natin ang ating pag-sharing ng salita ng ating Panginoon Diyos. Thank you so much and until next week, nako, ako na naman ata sa next week dahil wala na naman. Baka wala si Karim ha. Huwag siyang ganyan ha. Namimihasa na siya. Ako na lang parati. Oh, by the way, bago ko makalimutan, yung ating mga contestants for iRadio Singing Contest, deadline po niyan bukas. Bali Monday dyan sa inyo and Sunday tomorrow. October 10 ang deadline po ng submission ng inyong entry. Pinadali ko na. Song choice ninyo yan. Kung anong gusto ninyong song, genre, bahala kayo. Basta ang gusto ko rito this time, yung pinaka the best ninyo, yung pangpanalo, ha? Yung talagang sure na sa palagay ninyong may impress nyo yung mga tao. At syempre yung ating mga judges. Hanggang sa Monday po muli. God bless po sa inyo. Happy weekend. Ako po si Ramon Pascua. Together with my partner, natutulog pa o naligo na ata siya. And see you. God bless po sa inyong lahat. Happy weekend. Bye-bye. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm
I'm sure sasaya ka dito. iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.